Si Mateo Zulueta, 34 taong gulang, ay isang bilyonaryong negosyante at lihim na may-ari ng isang malaking airline sa Asia. Dahil lumaki siya sa kahirapan at naranasan ng pangmamaliit ng mga tao, madalas siyang maglakbay na nakadamit parang pulubi upang subukan kung paano tratuhin ng kanyang mga empleyado ang mga mahihirap na pasahero. Samantala, si Eliza de Guzman, 24 taong gulang, ay isang bagong flight attendant na nagmula sa simpleng pamilya. Pangarap niyang makatulong sa kanyang pamilya at maglakbay sa mundo. Kilala siya bilang mabait at may respeto sa lahat ng tao. Isang araw humahampas ang ulan sa malalaking salamin ng airport. Sa loob, maliwanag, malamig at puno ng mga taong abala sa kani-kanilang destinasyon. Ngunit sa gitna ng karangyaan, may isang presensyang tila hindi kabilang. Siya si Mateo Zulueta. Gusot ang buhok. Tila ilang araw nang hindi nagsusuklay. Ang gusot niyang damit ay kupas. May mga punit pa sa manggas at laylayan. Ang kanyang tsinelas ay halos bumigay na sa bawat hakbang. Sa isang kamay, mahigpit ang hawak ng isang lumang bag na parang yun na lang natitira niyang pag-aari sa mundo. Habang papalapit siya sa pila, unti-unting lumalakas ang bulungan sa paligid. Grabe, pinapasok yan dito? Pabulong na sabi ng isang babae habang tinatakpan ng ilong. Airport to, hindi evacuation center. Dagdag pa ng kasama niya sabay irap. Ngunit tila walang naririnig si Mateo. Diretso lang ang tingin niya sa harapan niya. Saglit namang natigilan ng staff. Valid naman. Mahina nitong bulong habang sinusuri ang dokumento. May problema ho ba? Tanong ni Mateo. Bago pa makasagot ang staff, may lumapit na isang cabin crew director. Matikas ang tindig, planchado ang uniform at matalim ang tingin. Anong nangyayari dito? Sir, may ticket at passport naman po siya. Sagot ng staff na halatang kinakabahan. Sinulya pa ng director si Mateo mula ulo hanggang paa. Sir, hindi po kayo pwedeng sumakay. Natahimik ang paligid. Lahat ng mata nakatutok na sa kanila. Pero may ticket po ako. Hindi yun sapat. May standards po kami. Hindi po kayo presentable. Baka makabala po kayo sa ibang pasahero. May ilang pasaherong napangiti na tila natutuwa pa sa nangyayari. Oo nga naman. Sabat ng isang lalaki sa likod. Imagine, katabi mo yun sa flight. Hay, baka may amoy pa. Saglit na tumahimik si Mateo. Tumingin siya sa kanyang ticket, saka muling tumingin sa director. Kung ganun po, ano pong basihan ninyo para pigilan ako? Excuse me? May nilabag po ba akong batas? O may rule po ba na bawal sumakay ang gantong utsura? Diretsyo niyang tanong. Napatingin ng ibang tao sa isa't isa. May ilang napatahimik, ngunit hindi nagpatalo ang director. Huwag mo akong i-question, sir. Ginagawa ko lamang ang trabaho ko. Ginagawa niyo po ba? O nang huhusga lamang kayo? Napasinghap ang ilang nakarinig. Lalong tumalim ang tingin ng director. Security! Agad lumapit ang dalawang gwardya. Ilabas niyo siya. Hindi siya sasakay. Hinawakan ng isang guard ang braso ni Mateo. Ngunit hindi siya pumalag. Hindi rin siya nagmakaawa. Sa halip, bahagya siyang ngumiti. Isang ngiting hindi bagay sa kanyang itsura. Isang ngiting tila may alam na hindi alam ng lahat. Dahan-dahang binawi ni Mateo ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng guard. Kung ganun, tandaan niyo pong desisyon niyo ngayon. Sir, huling beses ko na pong sasabihin. Umalis na po kayo. Mariing sabi ng cabin crew director habang nakataas ang baba at nakakunot ang noo. Ngunit hindi pa rin umaalis si Mateo. Mahigpit ang hawak ang kanyang ticket at passport. Bahagyang nanginginig ang mga kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. May karapatan po akong sumakay. Nagbayad din po ako. Kumpleto po ang papeles ko. Hindi namin problema yan.
Tingnan mo nga yung itsura mo. Nakakahiya ka sa mga pasahero. Sigaw ng isa pang senior flight attendant na kararating lang at may mga nagtatawanan na naman sa likod. Ano ba yan? Padrama pa. Feeling entitled. Hanggang sa may biglang isang boses na sumingit. Ma'am, sandali lang po. Ang lahat ay napalingon. Isang flight attendant ang dahan-dahang lumapit. Maayos ang ayos ang buhok, malinis ang uniforme, at halatang baguhan pa. Siya si Eliza de Guzman. Ma'am, may valid ticket naman po siya. Hindi po ba dapat pinapayagan siyang sumakay? Napatigil ang lahat. Napatingin ang senior flight attendant kay Eliza na parang hindi makapaniwala sa narinig. Anong sabi mo? Wala naman po siyang nilalabag na rules. Hindi po ba unfair kung hindi siya papapasukin? Dahil lamang po sa itsura niya? Eliza, Singit ang director. baguhan ka pa lamang dito. Huwag kang makialam sa hindi mo naman sakop. Ngunit hindi umatras si Eliza. Pero sir, pasahero po siya. Responsibilidad po natin. Huwag mo akong turuan sa trabaho ko. Sigaw ng senior flight attendant. Natahimik ang paligid. Kahit ang ibang crew, hindi makaimik. Ngunit muling nagsalita si Eliza kahit bagyang nanginginig ng kanyang boses. Hindi po tama to. Napabuntong hininga ang director, halatang nawawala na ng pasensya. Makinig ka. Sabi nito habang lumalapit kay Eliza. Kapag hindi ka tumigil, isusulat kita. Suspension ang aabutin mo. Naiintindihan mo ba? Saglit na napalunok si Eliza. Kita sa kanyang mukha ang takot. Ilang sandali ng katahimikan pa ang namutawi. Pagkatapos, kung masosuspend man po ako, okay lang po. Basta hindi ako pumahig sa mali. Napasinghap naman ang ilang pasahero. Drama naman ito. Pareho silang baliw. Napailing ang senior flight attendant, halatang galit na galit. Security! Sigaw nitong muli. Agad na lumapit ang dalawang gwardya. Ilabas niyo na sila pareho. Ma'am, pati po siya? Gulat na sabi ng isang crew. Yes, pareho silang nagdudulot ng abala. Hinawakan ng guard si Mateo, habang isa naman ay lumapit kay Eliza. Ngunit bago pa sila tuluyang maialis, nagsalita si Mateo. Miss, Napalingon si Eliza. salamat. Bahagya itong ngumiti kahit ramdamang bigat ng sitwasyon. Wala pong anuman. Sagot niya. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling yun. Hinila na sila palabas ng boarding area habang ang ilang pasahero ay naglabas ng kanilang mga cellphone. May kumukuha ng video, may tumatawa, may nagko-komento. Tingnan mo yan, na-escort pa. Viral to mamaya. Nagbulungan ng mga tao at habang papalayo, hindi lumalaban si Mateo. Hindi siya sumisigaw, hindi nagmamakaawa. Sa halip, huminto siya sandali, lumingon sa kanila at sa gitna ng ingay at pangutya, nagsalita siya. Mahina, kalmado, ngunit malinaw na malinaw. Pagsisisihan niyo ang ginawa ninyo. Wow! Nanahakot pa! Napatawa naman ng ilan. Anong gagawin mo ah? Sigaw ng isang lalaki. Ngunit hindi na sumagot si Mateo. Tumingin lamang siya saglit sa eroplano na parang may iniisip na malalim bago tuluyang tumalikod at maglakad palabas kasabay ng malakas na buhos ng ulan. At sa likod niya, naiwan ng mga taong sigurado sa kanilang ginawa. Mga taong walang ideya na ang lalaking kanilang itinaboy ay hindi lamang palabas na isang pulubi. Lumipas ang ilang oras, unti-unting humupang ulan sa labas. Ngunit sa loob ng airport, nananatiling makapal ang tensyon. Lalo na sa mga pasaherong kanina pa naghihintay sa kanilang flight. Sa boarding gate, nakaupo ang mga pasahero ng flight na dapat sana'y matagal lang nakaalis. May ilan ang naiinip, may nagrereklamo, at may tuloy nang nawalan ng pasensya. Ba't hindi pa tayo umaalis?
Iritang tanong ng isang lalaki habang paulit-ulit na tinitingnan ng kanyang relo. Kanina pa to ah. Anong oras na? Sa kabilang banda, abalang mga crew. Palakad-lakad, may kausap sa radyo. Halatang may problema. Ngunit pilit nilang tinatakpan to ng formal na ngiti. Hanggang sa... Attention passengers! Biglang tumahimik ang buong area. Lahat ng ulo'y sabay-sabay na napalingon sa speaker. We regret to inform you that all flights under this airline are currently delayed due to unforeseen circumstances. We sincerely apologize for the inconvenience. Parang may sabay-sabay na sumabog na reklamo. Ano? Lahat? Hindi pwede yan! Reklamo ng mga pasahero na halatang galit na galit. Anong unforeseen circumstances? Magpaliwanag kayo! Agad na napuno ng ingay ang paligid. Mga pasaherong galit, nagtataas ng boses at naghahanap ng kasagutan. Sa gilid, nagtipon-tipon ng ilang cabin crew, kasamang senior flight attendant at ang director kanina. Anong nangyari? Tanong ng senior na halatang naiirita. May system issue daw po. Bigla pong nag-error lahat ng flight clearance. Sagot ng isang ground staff at kinakabahan. Anong klaseng error? Singhal ng director. Hindi po pumalinaw sir eh. Basta po lahat ng flights naka-hold. Unbelievable. Napabuntong hininga ang director, saka napailing. Sa kabilang dulo ng waiting area, naroon ang mga pasaherong kanina'y tumatawa. Ay, grabe naman to. Dahil lang sa system lahat damay. Reklamo ng lalaki na unang nangutya kay Mateo. Bad trip talaga. Kung pinasakay na lang nila lahat kanina, baka nakalis na tayo. Saglit na natahimik ang isa nilang kasama. Uy, Ano? naalala niyo ba yung lalaki kanina? Sinong lalaki? Yung pulubi. Oh, ano ngayon? Hindi ba sinabi niya na napagsisisihan natin? Hoy, huwag kayong mag-imbento. Nagkataon lang yun. Pero ang weird lang. Timing eh. Tumigil ka nga. Huwag mong gawing horror to. Iritang sabi ng lalaki. Ngunit kahit pilit nilang binabaliwala, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanilang mga dibdib. Samantala, sa opisina ng airline sa loob ng airport, mas lalong umiinit ang sitwasyon. Sir, hindi po namin ma-override ang system. Halos mangiyak-ngiyak na sabi ng IT personnel. Paano nangyari yan? Backup system? Wala rin? Galit na tanong ng isang mataas na opisyal. Wala rin po sir. Parang may nag-lock sa buong network. Imposible. Sir, hindi po normal to. Hindi lamang po to simpleng glitch lang. Napatingin ang lahat sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Saglit tong nag-alinlangan bago sumagot. Parang sinadya po. Sinadya? Opo. At kung sino man ang gumawa nito, may full access po siya sa system. Sa labas naman, lalo pang lumalala ang kaguluhan. May mga pasaherong sumisigaw, may humihingi ng refund at may nagbabanta ng magreklamo. Ngunit sa gitna ng lahat ng yun, may isang pangalan na unti-unting bumabalik sa isip ng ilan. Si Mateo Zulueta, ang lalaking pinagtawanan, ang lalaking itinaboy, ang lalaking nagsabing may babala, pero walang nakinig. At ngayon, habang nakatigil ang buong airline, habang walang makapagpaliwanag sa nangyayari, unti-unting sumisiksik sa kanilang isipan ang isang tanong na hindi nila kayang sagutin. Nagmisulang palengke ang loob ng airport. Hindi na mapigilan ang galit ng mga pasahero. May sumisigaw, may nagrereklamo na sa counter, at ang iba'y halos makipagtalo na sa kahit sinong naka-uniforme. Ano ba talagang nangyayari? Sigaw ng isang lalaki na halatang ubos ng pasensya. Maghapon na kami naghihintay. Wala man lamang bumalino ng paliwanag. Refund. Gusto namin ng refund. Ang mga staff hindi na malaman kung paano pakakalmahin ang sitwasyon.
Paulit-ulit ang paliwanag. Paulit-ulit na we apologize. Ngunit lalo lamang itong nagpapainit sa ulo ng mga tao. Hindi sapat ang sorry ninyo. Pinaglolo ko na kami. Sa gitna ng kaguluhan, may ilang nakapatingin sa malalaking bintana ng airport. Iyong tanaw ang runway. Uy, ano yun? Mahinang sabi ng isang babae. Unti-unting naputol ang ingay. Isa-isa, napalingon ng mga tao sa labas. Sa malayong bahagi ng runway, may paparating. Hindi eroplano, kundi isang convoy ng mga sasakyan. Sunod-sunod, namamahaling itim na sasakyan. Makikinang kahit sa ilalim ng basang kalsada. Maayos ang galaw, parang may sinusunod na eksaktong distansya sa isa't isa. Hindi nagmamadali, pero ramdamang bigat ng presensya. Grabe, anong klaseng sasakyan yan? Parang mga VIPs. May darating bang politician? Walang announcement Habang papalapit ang convoy, mas lalong nanahimik ang paligid. Kahit ang mga galit kanina, napahinto sa pagrereklamo. Napalitan ng pagtataka, ng kuryosidad. Hindi normal to. Sa runway dumaan. Bulong naman ng isang matandang pasahero. Baka emergency. Bakit sosyal naman ang dating? Huminto ang convoy sa isang bahagi ng runway na malapit sa terminal. Sabay-sabay bumukas ang pinto. Nauna ang ilang lalaking nakaitim na suit, mga bodyguards, na halatang sanay sa gantong sitwasyon. Mabilis ang kilos, matalas ang mata, at tila sinusuri ang paligid. Uy, ang seryoso nila ha? Hindi basta-basta to. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng pinakagitnang sasakyan. Lahat napatingin nang may bumabang isang lalaki. Nakasuit, malinis, maayos ang tindig. Ang bawat galaw ay kontrolado. Parang sanay sa atensyon ng maraming tao. Kahit malayo, ramdam ang kanyang presensya. Hindi mo maipaliwanag pero mapapatingin ka talaga. Grabe, sino yan? Ang taas ng dating Artista ba yan? Ngunit walang makasagot. Walang nakakakilala. Walang ideya kung sino siya. Habang ang iba'y namamangha, may ilan pa rin hindi natitinag sa galit. Kahit sino pa yan, hindi pa rin okay. Nakinansala yung flights natin. Iritang sabi ng isang lalaki. Oo nga, hindi naman niya maayos to Sang-ayon ng isa. Importante pa sila, dumahadaan pa talaga sa runway. Ngunit kahit nagre-reklamo sila, hindi nila maalis ang tingin sa lalaking kabababa lang. May kakaiba sa kanya. Hindi lang dahil sa itsura, kundi sa aura. Sa paraan ng paglalakad niya, diretso, kalmado, at tila walang kahit anong bumabagabag sa kanya kahit magulo ang buong paligid. Habang papalapit siya sa terminal entrance, mas lalong nagiging tahimik ang mga tao. Parang may hindi sinasadyang paggalang na nabubuo. Parang may paparating na hindi nila inaasahan. Sa gilid, may isang crewng napalunok. Pakiramdam ko hindi ordinaryong tao yan. Bakit? Hindi agad nakasagot ang crew. Nakatingin lamang siya sa lalaki. Hindi ko alam Pero parang siyang dahilan kung bakit tumigil ang lahat. Sagot niya pagkatapos ng ilang segundo. Sa loob ng airport, unti-unting napapalitan ng galit ng katahimikan. Ang reklamo ng paghihintay, ngayon napalitan ng isang tanong na umiikot sa isip ng bawat isa. Unti-unting lumakas ang bulungan sa loob ng terminal habang ang lalaki mula sa convoy ay patuloy na naglalakad papasok. Uy, sino kaya yan? Hindi ko siya kilala, pero pansin mo, ang linis ng aura niya. Parang hindi nga siya ordinaryong tao. Habang papalapit ang lalaki sa entrance, tila may kakaibang katahimikan na sumusunod sa kanya. Ang dating magulo at maingay na paligid ay unti-unting humuhupa. Parang kusang tumitigil ang mga tao para lamang sundan siya ng tingin. Sa isang banda, naroon ang mga crew at flight attendants na kanina'y abala sa pag-aasikaso sa reklamo ng mga pasahero. May ideya ko kung sino yan?
Bulong ng isang flight attendant sa kanyang katabi. Hindi, pero halatang VIP. Hindi lang VIP yan, ibang level. Sa kabilang dulo, si Eliza de Guzman ay kasalukuyang nakatayo malapit sa isang poste. Tahimik lamang na pinagmamasta ng nangyayari. Kahit pagod at may halong kaba dahil sa nangyari sa kanya kanina, hindi niya mayaris ang tingin sa lalaking bumaba sa convoy. Eliza, kilala mo ba yan? Tawag ng isang kasamang crew. Dahan-dahan namang umiling si Eliza. Hindi po. First time ko siyang makita. Ngunit hindi niya may paliwanag kung bakit may kakaiba siyang nararamdaman habang pinagmamasdan to. Parang may bigat, parang may lalim at parang hindi lamang siya basta pasahero. Grabe no, ang daming bodyguard. Mukhang importante talaga. Oo nga, pero hindi ko siya kilala eh. Sa gitna ng mga bulungan, ang mga pasahero naman ay mas lalong nagiging mausisa. Baka may-ari ng airline. Hindi siguro. Kung gano'n, dapat kilala natin siya. Bakit parang lahat ng crew natataranta? Sa totoo lang, maging ang mga senior crew at ilang opisyal ay hindi rin makasagot. Nagkatinginan sila. Walang nagsasalita. Walang umamin na kilala nila ang lalaki. Dahan-dahang pumasok ang lalaki sa loob ng terminal. At sa bawat hakbang niya, lalo lamang tumitindi ang katahimikan. Parang may hindi nakitang presensya na sumasabay sa kanya. Uy, teka. Ano na naman? Hindi ko alam pero parang pamilyar siya. Pamilyar saan? Hindi ko may paliwanag Samantala, sa malapit sa boarding area, si Eliza ay bahagyang humakbang pasulong para mas makita ang lalaki ng malinaw. Hindi niya ito maalis sa kanyang paningin, hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa pakiramdam na binibigay nito. Bakit parang lahat ng tao tumatahimik pag nandyan siya? Mga crew nagbubulungan, mga pasaherong nagtataka, mga matang puno ng tanong, ngunit walang makasagot, walang nakakakilala. At sa gitna ng lahat ng to, ang lalaking bumaba mula sa convoy ay patuloy lamang sa paglakad. Diretso ang tingin, kalmado ang galaw, at parang alam na alam niya kung saan siya pupunta. Habang iba'y nananatiling nakatingin sa kanya, iniisip ang iisang tanong na bumabalot sa kanilang lahat. Sino nga ba siya? Huminto ang lalaki sa gitna ng maluwag na bahagi ng terminal at doon dahan-dahan ang inabot ang kanyang salamin. Sa isang maliit na galaw lang, ngunit para sa lahat ng nakatingin, ito ang sandaling nagbago ang lahat. Hinubad niya ang salamin at sa unang pagkakataon, malinaw na nakita ng lahat ang kanyang mga mata. Mga matang hindi pagod, hindi takot, hindi kawawa kundi matalim, kalmado at puno ng kumpiyansa. Parang lalaking kanina nilang pinagtawanan ay hindi na ang parehong taong kaharap nila ngayon. Sandaling katahimikan ang namutawi, hanggang sa isang pasahero ang unang nagsalita. Ano to? Napakurap ang iba. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang mukha ng lalaki at isa-isa parang may bumalik sa kanilang alaala. Sandali, siya yung... Hindi niya na natapos ang kanyang sinabi dahil unti-unti na nagsimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng alaala ng lahat. Ang gusot na buhok, ang lumang bag, ang itsurang kanilang kinutya. At ngayon, ang taong nasa kanilang harapan. Hindi, imposible. Sa likod ng mga empleyado, si Eliza ay napahawak naman sa kanyang bibig. Siya yun. Bulong niya. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking pinagtanggol niya, ang lalaking pinagtabuyan, ang lalaking pinagtawanan at pinahiya ay ang parehong lalaking nakatayo ngayon sa harap nila. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang kanyang anyo. Hindi na siya mukhang pulubi. Hindi na siya mukhang ordinaryong pasahero. Ngunit higit sa lahat, may otoridad siya na hindi maitatanggi. Dahan-dahang naglakad ang lalaki papunta sa gitna, kasabay ng pagbubukas ng kanyang coat. Sa ilalim nito, kapansin-pansin ang maayos at mamahaling kasuotan na hindi napansin ng lahat kanina.
dahil sa kanyang disguise. Pinapatawag ko ang lahat ng crew na sangkot sa nangyari kanina. Saad ni Mateo. Sir, sino po kayo? Simula ng director, pilit pa rin pinapakalma ang sarili. Hindi niyo pa rin ba ako nakikilala? Natahimik ang lahat hanggang sa isang senior staff ang napasinghap. Hindi kaya... Naputol muli ang kanyang sasabihin, ngunit ang tingin niya rito ay unti-unting nagbago. Takot, pagtanto, pagkilala. Sir, hindi kaya ikaw Mateo. Mateo Zulueta. At hindi lamang ako isang pasahero. Hindi lamang reklamo kaya ako nandito. Hindi lang isang taong pinilit kong palabasin. At higit sa lahat, ako ang may-ari ng airline na ito. Parang sabay-sabay huminga ang lahat. May ilang napaatras, may ilang napahawak sa kanilang dibdib, at ang iba, nanigas. Hindi. Imposible. Hindi po namin Exactly. alam. Hindi nyo alam. Pinatawag ko kayo dahil gusto kong marinig mismo kung paano ipapaliwanag ang ginawa ninyo. Kanina, may pasaherong may valid ticket, diba? Kompletong dokumento, pero hindi nyo man lamang pinasakay. Tumingin siya diretso sa director. At sinabi mong baka makabala siya sa ibang pasahero. Sir, nag-assume lang po kami o humusga. Tinulak ninyo, pinahiya, pinagtawanan, binantaan. Hindi dahil sa may ginawa siyang mali, kundi dahil lamang sa itsura niya. May ilang crew napayuko, ang ilan napaluha. Hindi po ganun ang intensyon namin. Pilit na paliwanag naman ng senior flight attendant. Kung ganun, bakit ganun ang naging resulta? Walang makasagot. Humakbang siya palapit sa kanila at sa pagkakataong yon, hindi na siya mukhang simpleng lalaki. Mukha siyang taong may kapangyarihang hindi matitinag. Hindi niyo ako pinababa dahil sa kaligtasan. Pinababa niyo ako dahil sa itsura ko. Sabihin niyo sa akin, kung isang pasaherong may maayos na damit at mukhang mayaman ang dumating sa parehong sitwasyon, ganito rin ba ang trato ninyo? Sir, inaamin po namin nagkamali po kami. Hindi lamang kayo nagkamali. Lumabag kayo sa prinsipyo ng inyong trabaho. Ngayon, handa ba kayong panindigan ng ginawa ninyo? Sa kabilang banda, si Eliza ay dahan-dahang humakbang pasulong. Sir Mateo. Mahina niyang tawag. Napalingon ang lahat sa kanya at maging si Mateo rin. Salamat po. At hindi po kayo kilalang lahat. Ipinaglaban niyo pa rin po ang tama. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila pagkatapos ay bahagyang tumango si Mateo. Hindi ito tungkol sa akin. Kung hindi tungkol sa kung paano tatuhin ang bawat pasahero. Ano man ang itsura, estado o pinagmulan. Maya-maya, natahimik na ang buong terminal matapos ang mabigat ng masalitang binitaw ni Mateo. Walang gumalaw. Ang mga crew, pasahero, at maging ang mga security personnel ay parang napako sa kanilang pwesto. Ang dating ingat kaguluhan ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Isang katahimikang puno ng pagsisisi at kaba. Sa gitna ng lahat, ang senior flight attendant na unang nanguna sa pagpapaalis kay Mateo ay nakatayo pa rin. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang anyo. Hindi na matapang, hindi na matigas ang muka. Sa halip, unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang lalaking dati niyang hinusgahan. Sir Mateo, lumapit siya ng konti. Ngunit parang nauubusan ng lakas ang kanyang mga tuhod sa bawat hakbang. Patawad po. At doon unti-unting pumatak ang kanyang maluha na hindi niya napigilan. Hindi ko po intensyong manghusga. Hindi ko po inisip na aabot sa ganito. Sir, nagkamali po ako. Kung pwede lang po, bigyan niyo po ako ng pagkakataong itamang pagkakamali ko. Tumingin si Mateo sa kanya ng diretsyo. Ang paghihingi ng tawad ay mahalaga.
Pero hindi nito binuburang epekto ng ginawa ninyo. Sir, please. May pamilya po ako. Kailangan ko po ng trabaho. Hindi ko po naisip na ganito kahirap ang kapalit ng isang pagkakamali. Ang posisyon na hawak mo ay may kasamang responsibilidad. Hindi lamang sa serbisyo, kundi sa respeto sa bawat tao. Hindi mo lang ako pinababa. Maraming taong pinaparamdam mong hindi sila karapat-dapat. Sir Mateo, pakiusap po. Kahit bigyan niyo lang po ako ng second chance. Sandaling tumigil si Mateo sa pagsasalita. Tumingin siya sa paligid, sa mga krong nakayuko, sa director na hindi makatingin ng diretso, sa mga pasaherong naging saksi, at sa babaeng ngayon ay umiiyak sa kanyang harapan. Pagkatapos muling nagsalita si Mateo. Hindi para sa kanya lamang, kundi para sa lahat. Ang bawat aksyon ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi lahat ng pagkakamali napapatawad sa pamamagitan lamang ng salita. Sir, kung ano man pong desisyon po ninyo, tatanggapin ko na lang po. Dahil sa naging resulta ninyong ginawa, ikaw ay tatanggalin sa iyong posisyon. Sir? Parang bumigay ang tuhod ng babae. Kung hindi lamang siya nakahawak sa isang poste, baka tuluyin siyang napaupo. Hindi lang yan. Pagpapatuloy ni Mateo habang nakatingin sa director at sa HR personnel na ngayon ay tahimik lamang na nakikinig. Magkakaroon din ng administrative decision na hindi na kailanman makakapagtrabaho sa kahit anong airline company na sakop ng network na ito. Permanent ban. Parang bumagsak ang mundo ng babae sa kanyang kinatatayuan. Hindi, pakiusap. Sir Mateo, kahit ibang posisyon na lang po, kahit hindi na po flight attendant. Hindi. My decision is final. Patawad po, sir. Paulit-ulit niyang bulong, ngunit walang sumagot. Sa tabi niya, may isang krong lumapit, marahan siyang inalalayan. Tahimik ang paligid, walang nagsalita, walang nagtanggang magdepensa. Dahil alam nilang lahat, ang desisyon ay hindi gawa ng emosyon. Ito ay resulta ng isang sistemang matagal ang pinamumugaran ng maling pagtrato na ngayon ay nahuli sa sariling salamin. Pumunta si Mateo sa gitna at tumingin siya sa lahat ng crew. Let this be a lesson. Ang serbisyo ay hindi nasusukat sa anyo ng tao, kundi sa respeto na binibigay ninyo sa bawat pasaherong dumarating. Natahimik ang lahat. Dahil ang bawat isa ay may natutunan sa pinakamabigat na paraan. Sa likod ng lahat, si Eliza ay tahimik na nakatayo pa rin. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang halo ng respeto, pagkabangha at malalim na pagninilay. Ang lalaking kanilang inakala niyang walang halaga ay siya palang magpapaalala sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng respeto. Matapos ang isang mabigat na desisyon at ang pagharap ng lahat sa kanilang mga pagkakamali, unti-unting kumalma ang paligid ng terminal. Ang dating tensyon ay napalitan ng katahimikan. Hindi na iyon katahimikang puno ng ingay, kundi katahimikang may halong pagninilay at pagkatuto. Ilang sandaling hindi kumilos si Mateo. Pinagmamasdan ng mga taong nasa kanyang harapan. Mga krong tahimik, mga pasaherong hindi na makatingin ng diretsyo, at mga security personnel na tila naghihintay na lamang ng susunod na utos. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang likuran at mula sa di kalayuan, nakita niya si Eliza. Eliza. Tawag ni Mateo. Napalingon agad si Eliza at sandaling natigilan. Parang hindi ito sigurado kung siya ba ang tinatawag. Po? Sagot niya at maingat na humakbang papalapit. Lumapit ka. Muling sabi ni Mateo na may bahagyang ngiti na sa kanyang muka. Dahan-dahan namang lumapit si Eliza. Halatang kinakabahan. Hindi niya alam kung paano kikilos sa harap ng taong ito ngayon. Isang taong kanina lamang ay pinagtanggol niya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon
ay nasa harap niya bilang isang bilyonaryong may kapangyarihan. Sir Mateo, mahina niyang sabi, bahagyang yumuko bilang paggalang. Hindi mo kailangang magpapormal sa akin. Po? Sige po, Sir, Mateo. Gusto kitang pasalamatan. Po? Kung hindi dahil sa'yo, baka ibang naging karanasan ko dito. Ginawa ko lang po ang kung anong tama. Wala po akong ibang iniisip noon. Alam ko. Nagkatinginan sila at sa sandaling yun ramdamang sinseridad sa kanilang pagitan. Hindi lahat ng empleyado ay may lakas ng loob na tumindig para sa tama. Lalo na kung may kapalit ng trabaho. Natakot din po ako. Hindi ko po yun maitatanggi. Pero mas natakot po ako na may taong mapahiya nang wala namang kasalanan. Ngumiti si Mateo. Mas mahalaga sa'yo ang prinsipyo kaysa sa takot. Hindi ko po alam kung tama po ba ang ginawa ko sa mata ng iba. Pero alam ko po sa sarili ko na hindi po yun mali. Tama ka. Hindi yun mali. Eliza de Guzman? Napatingin si Eliza ng diretsyo. Gusto kong malaman mo na ang ginawa mo'y hindi ko makakalimutan. Salamat po. Hindi lamang dahil pinagtanggol mo ako, kundi dahil ipinakita mo kung anong dapat na maging tunay na serbisyo. At sa gitna ng lahat ng yon, ikaw lang may lakas ng loob na tumindig. Hindi po ako nag-iisa, sir. Ginawa ko lang pong sa tingin ko'y tama. Pero ikaw nanguna. Eliza, gusto kitang bigyan ng isang bagay. Po? Hindi lang bilang kapalit, kundi bilang pagkilala sa kabutihan mo. Sir Mateo, hindi na po kailangan. Kailangan. Tumingin siya sa isang assistant sa kanyang likuran at may binulong. Agad tong tumangot umalis. Muli niyang ibinalik ang tingin kay Eliza. Ang mga tulad mo ay kailangan ng kumpanyang ito. Hindi naman agad nakasagot si Eliza. Hindi niya alam kung paano i-process ang narinig niya. Ilang sandali pa, bumalik ang assistant at may iniabot kay Mateo yung dokumento. Eliza, ito yung rekomendasyon ko para sa mas mataas na posisyon sa airline. Sabi ni Mateo habang inaabot ang dokumento sa kanya. Nanlaki ang mata ni Eliza at tila ba wala na siyang ibang maisagot. Po? Hindi ka lang isang flight attendant. Ikaw ay isang taong may integridad. Sir Mateo, hindi ko po alam kung deserve ko po to. Hindi lahat ng oportunidad ay kailangang pagdudahan kung deserve mo ba o hindi. Minsan ito'y binibigay dahil pinatunayan mong kaya mo. Maraming salamat po. Hindi lamang to tungkol sa akin. Ito'y tungkol sa'yo at sa mga susunod na pagkakataon na ikaw naman ang makakatulong sa iba. Sa paligid, natahimik ang lahat. Ngunit sa katahimikan yon, malinaw ang mensahe. Ang kabutihan, kahit gaano kaliit, ay hindi kailanman masasayang. At sa araw na yon, ang isang simpleng pagtindig ni Eliza para sa tama ay naging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, unti-unting nagbagong atmosphere sa loob ng airport. Ang mga taong kanina nagmamalaki at mapanghusga, ngayon natahimik at nag-aalangan. Kinabukasan, muling bumalik ang katahimikan sa opisina ng airline. Hindi na tulad ng nakarang araw na puno ng tensyon at kaguluhan. Ngayon, mas maayos, mas organisado at mas tahimik ang paligid. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, may mga taong patuloy na nag-iisip sa nangyari. Sa isang malawak na opisina sa headquarters ng airline, nakaupo si Mateo sa dulo ng mesa. Maayos na ang kanyang kasuotan, diretso ang tindig at tahimik na binabasa ang ilang dokumento na nasa kanyang harapan. Sa kabilang banda ng mesa, naroon ang ilang senior executives at HR personnel. Naghihintay sa kanyang sasabihin. Sir Mateo, handa na po si Eliza de Guzman. Ipapatawag na po ba natin siya? Okay, papasukin niyo siya. Agad namang lumabas ang assistant at ilang sandali pa, marahang kumatok si Eliza sa pinto.
Pasok. Sabi ng assistant. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Eliza. Naka-uniforme pa rin siya. Maayos ang buhok, ngunit makikita sa kanyang mukha ang bahagyang kaba. Hindi pa rin siya sanay sa gantong klase ng environment. Ang bigat ng posisyon ng mga taong kaharap niya. Good morning po. Magalang niyang bati at bahagyang yumuko. Eliza, lapit. Lumapit si Eliza, ngunit nanatili siyang nakatayo sa harap ng mesa. Hindi sigurado kung uupo ba siya. Sir Mateo. Relax. Hindi to formal na interrogation. Napangiti si Eliza ng konti, ngunit ramdam pa rin ang kaba. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Hindi po, sir. Tumango si Mateo at kinuhang isang folder mula sa mesa. Binasa ko ang performance records mo, kasama ng incident report ng nakarang araw. Wala kang nilabag na protocol. At higit sa lahat, ipinakita mo ang tamang prinsipyo sa ilalim ng pressure. Hindi madaling tumindig laban sa sariling superior, lalo na kung may kapalit na trabaho. Ginawa ko lang po ang kung anong tama, sir. Alam ko, at nasabi mo na yan. Dahil doon may desisyon ako. Eliza de Guzman, from this day forward, ikaw ay promoted. Po? Promoted ka bilang in-flight service manager. Nagkatinginan ng mga executives. Halatang sang-ayon sa desisyon. Ngunit si Eliza, hindi agad nakapagsalita. Sir Mateo, ako po? Tumango si Mateo. Hindi lamang to basta promotion. Ito ang posisyon na kilala rin bilang chef forcer. Napasinghap si Eliza. Alam niyang ibig sabihin ng posisyong yon. Ito ang pinakamataas na ranggo na maaaring maabot ng isang flight attendant. Sir, sobrang laki po nito. Hindi ko po alam kung kaya ko po. Alam kong kaya mo. Pinatunayan mo na. Pero sir, marami pa pong mas experience kasi sa akin. Experience can be learned. But integrity, that is something you already have. Eliza, ang airline na to ay hindi lamang tungkol sa serbisyo. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinatrato ang bawat tao. At bilang chief purser, ikaw ang magiging halimbawa ng iyong team. Ikaw ang magtatakda ng standards kung paano tratuhin ang bawat pasahero. Ano man ang itsura, estado o pinagmulan. Napahawak si Eliza sa kanyang dibdib. Tila tinatanggap niya na ang bigat ng responsibilidad. Sir Mateo, gagawin ko po ang lahat para mapanatili po ang tamang pamamalakad. Ngumiti si Mateo. Gawin mo kung anong tama. Pero sir, bakit po ako? Bakit po akong napili ninyo? Dahil sa araw na lahat ay pumiling manahimik at sumunod, ikaw ang pumiling tumindig. Hindi ko kailangan ng perpektong empleyado. Kailangan ko ng taong hindi kayang baliwalain ng mali. Maraming salamat po. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ipagpatuloy mo lang kung anong nasimulan mo. Opo, sir. Tatanggapin ko po ang responsibilidad na to at sisiguraduhin ko pong hindi ko ipapahiya ang tiwalang ibinigay ninyo. Surely, hindi mo ko ipapahiya. At sa araw na yon, hindi lamang isang empleyado ang na-promote, kundi isang taong may paninindigan ng kinilala. Bilang haligi ng isang sistema nga dapat ay nakabatay sa respeto, integridad at pagkakapantay-pantay. Lumipas ang mga araw, sa bawat flight na hinahandle ni Eliza, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanyang kilos at kumpiyansa. Hindi lamang siya basta-basta sumusunod sa protocol, pinangungunahan niya ang kanyang team ng may malinaw na direksyon, mahinahong boses at patas sa pagtrato sa bawat pasahero. Please assist the passengers in seat allocation properly. Check all safety procedures before departure. Be attentive to special requests, especially elderly and first-time flyers. Isang araw, nasa airport muli si Mateo. Hindi bilang pasahero, kundi bilang may-ari na nag-uobserba. Nakasuot siya ng simpleng ngunit maayos na damit. Nakatayo sa isang discreet na lugar kung saan hindi siya agad mapapansin.
Tahimik niyang pinagmamasdan ang operasyon ng kanyang airline. Habang papalapit ang isang flight, nakita niya si Eliza sa loob ng boarding gate. Kausap ang kanyang team. Team, remember, no profiling. Treat every passenger equally. Mahinahon yung paalala. Opo, ma'am. Sabay-sabay namang sagot ng crew. Ngumiti si Mateo sa malayo. May bahagyang pagtaas ng kilay, isang senyalis ng pagkilala. Consistent. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili. Maya-maya, isang pasaherong nagtaas ng boses dahil sa malit na issue sa seating. Bakit hindi ako napunta sa window seat? Nag-request ako kanina. Agad lumapit si Eliza. Sir, naiintindihan ko po ang concern ninyo. Let me check your booking and see what we can do. Tumingin siya sa tablet. Mabilis na inassess ang sitwasyon. Sir, may available po na window seat sa next row. Pwede po natin kayong ilipat. Talaga? Opo sir, sandali lang po't aayusin po natin. Okay. Salamat. Tumango si Eliza at ngumiti. Thank you for your patience, sir. Mula naman sa malayo, napangiti si Mateo. Hindi nagtagal, may isa pang sitwasyon kung saan may elderly passenger na nahirapan sa paglalakad papunta sa seat nito. Agad na lumapit si Eliza. Ma'am, allow me to assist you. Magalang niyang sabi habang inaalalayan ng matanda. Ay, salamat iha. Walang anuman po. Si Eliza mismo ang nag-coordinate sa crew para masiguradong komportable ang pasahero. Sa gilid, may crewng nagbulungan. Grabe si Ma'am Eliza, no? Very hands-on. Oo nga, pero hindi niya pinapabayaan ng team. Magaling siyang makitungo. Ilang sandali pa, matapos ang boarding, napansin ni Eliza ang isang maliit na pagkakamali sa checklist ng isang crew. Imbis na pagalitan agad, lumapit siya ng mahinahon. Next time, let's double-check the safety checklist before marking it complete. Opo ma'am, pasensya na po. Okay lang, ang mahalaga, natututo tayo. Sa mga gantong paraan, unti-unting nabubuo ang respeto ng kanyang team sa kanya. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa paraan ng kanyang pamumuno. Mula sa kanyang pwesto, tahimik namang pinagmamasdan ni Mateo ang lahat. Sa kanyang isip, naaalala niya ang unang pagkakataon na nakita niya si Eliza. Isang baguhang tumindig sa gitna ng maling sistema. At ngayon, isang leader na kinikilala ang kanyang mga kasama. Hindi lamang siya matapang. May kakayahan din siyang mag-lead. Mahinang sabi ni Mateo. Ilang minuto pang lumipas bago tuluyang umalis ang eroplano. Tahimik na sumunod si Eliza sa final checks. Tinitiyak na maayos ang lahat bago mag-departure. Cabin, ready. Ready for departure. Sagot ng cockpit. Ngumiti si Eliza sa kamarahang tumango. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas kapansin-pansin ang pagbabago sa airline. Mas maayos ang serbisyo, mas organisadong operasyon, at mas ramdam ng mga pasahero ang respeto mula sa mga crew. Sa gitna ng lahat ng yon, si Eliza de Guzman ang isa sa mga pangunahing dahilan. Hindi lamang siya leader na gumagawa ng tungkulin. Siya'y may malasakit, paninindigan at may tunay na pakiramdam sa kanyang mga kasamahan at pasahero. At si Mateo Zalveta, hindi ito nakaligtas sa kanyang pansin. Sa bawat araw na dumadaan, mas lalo niyang napapansin ang consistency na Eliza. Hindi lamang tumagaling sa trabaho, kundi may natural na paraan sa pakikitungo sa tao. Isang hapon, matapos ang isang successful flight operation, tinatawag ni Mateo si Eliza sa isang private lounge sa loob ng headquarters. Ma'am, inihintay ka po ni Sir Mateo. Nagtaas ng kilay si Eliza. Bahagyang nagulat. Po, may problema ho ba? Hindi po namin alam, ma'am. Pero mukhang personal po ang pakay niya. Tumango si Eliza at maingat na nagtungo sa lounge. Pagpasok niya, nakita niya si Mateo nakaupo. May hawak na tasa ng kape.
Tahimik lamang na nakatingin sa malayo. Sir Mateo? Pasok ka, Eliza. Lumapit siya at umupo sa kanyang harapan. May kailangan ho ba kayo? Ngumiti si Mateo. Wala namang urgent na issue. Gusto lang kitang makausap. Makipag-usap po? Hindi bilang CEO, kundi bilang tao. Okay po. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Mateo. Napapansin ko ang trabaho mo. At hindi lang basta napapansin. Hinahangaan ko. Salamat po, sir. Hindi lang yun. Mula nung unang araw na tumindig ka para sa tama, hanggang ngayon hindi ka nagbago. Ganyan lang po talaga siguro ako, sir. Hindi lang yun. Hindi lahat ng tao ay kayang manatiling totoo sa sarili nila kapag nasa posisyon na sila. May iba, lumalaki ang ulo at nagyayabang. Alam mo ba, nung una kitang nakita, hindi ko inasahan na ikaw ang magiging dahilan kung bakit magbabago ang pananaw ko sa mga tao sa kumpanya ko. Sir Mateo, hindi ko po alam kung paano ko po nagawa yun. Nagawa mo yun sa pagiging ikaw. Eliza? Yes po? Ang isa pang dahilan kung bakit kita pinatawag, pwede ba kitang yayaing mag-dinner? Napakurap si Eliza at hindi agad makasagot. Po? Dinner? Oo, hindi lang bilang boss mo, kundi bilang isang taong gustong makilala ka pa ng mas mabuti. Natahimik si Eliza. Ramdam niyang bigat ng tanong. Hindi siya sanay sa gantong sitwasyon. Sir Mateo, hindi ko po alam Pero kung hindi ka naman komportable, okay lang. Gusto ko lang maging honest sa nararamdaman ko. Napatingin si Eliza sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni si Mateo hindi bilang isang may-ari ng airline, kundi bilang isang simpleng tao na marunong magpakumbaba. Bakit po ako, sir? Dahil ikaw ang hindi natakot tumindig kahit walang nakatingin. Dahil ikaw ang hindi sumunod sa mali kahit may kapalit. Dahan-dahang nagbagong ekspresyon ni Eliza. Sir Mateo, hindi po ako perpekto. Hindi rin ako. Pero gusto kitang makilala. Natahimik si Eliza. Ngunit ramdam niya na ang pagbabago sa kanyang damdamin. Hindi niya inaasahan to. Hindi niya hinanap. Ngunit unti-unti, may bahagi sa kanyang hindi na kayang tanggihan ang presensya ni Mateo. Sir, pwede naman po. Pero simple lang po. Simple lang. Dumating ang araw ng kanilang unang dinner. Isang tahimik na restaurant. Hindi magarbo, ngunit elegante. Walang masyadong tao. Sakto lang para makapag-usap ng maayos. Nasa mesa na sila, nakaupo sa tapat ng isa't isa. Kinakabahan ka ba? Opo, first time ko po kasi na ganito. Pareho tayo. Hindi ko po akalain na kinakabahan din po kayo. Bakit? Tao lang naman ako Nagpatuloy ang usapan nila tungkol sa buhay, trabaho, mga karanasan at mga simpleng bagay na unti-unting naglalapit sa kanila. Sa bawat tawa, bawat sagot, bawat katahimikan, mas lalo nilang nakikilalang isa't isa. Hanggang sa lumating ang sandaling tahimik silang magkatapat. Eliza? Po? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to ng direkta pero gusto kita. Hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang ikaw. Napayuko si Eliza, halatang kinakabahan. Sir Mateo, hindi ko po alam kung ready na po ako. I know, at hindi naman din kita minamadali. Pero gusto rin po kita, Sir Mateo. Hindi naman makasagot si Mateo at ngumiti lang. Kung ganon, huwag mo na akong tawagin sir. Mateo na lang. Dahil sa mga sumunod na araw, hindi na simpleng dinner ang kanilang pinagsasaluhan, kundi unti-unting pagbuo ng koneksyon mula respeto
hanggang sa isang damdaming hindi nila inaasahang darating. At sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, ay unti-unting pinaglapit ng isang bagay na mas matibay ka sa posisyon o estado. Ang tunay na pagkilala nila sa isa't isa at ang pusong handang magmahal. Dumating ang araw na hindi inaasahan ngunit matagal ang hinahangaan ng kanilang mga puso. Isang gabi na tila ordinaryo sa paningin ng iba. Ngunit para kina Mateo at Eliza, ito'y isang espesyal na sandali na puno ng kahulugan. Pinili ni Mateo yung isang tahimik na lugar, isang rooftop garden na tanaw ang ilaw ng lungsod. Walang maraming tao, tanging katahimikan at ang presensya ng isa't isa ang nangingibabaw. Ang ganda dito. Manghang sabi ni Eliza habang pinagmamasdan ng paligid. Ngumiti naman si Mateo. Pinili ko to dahil alam kong magiging komportable ka. Salamat po, Sir Mateo. Eliza, di ba sabi ko huwag mo na akong tawagin sir ngayon? Oo nga pala. Mateo. Mas maganda. Tahimik siyang naglakad sa gitna ng hardin, kapwa ni Nanam namang sandali. Ngunit sa likod ng katahimikang yon, may ibang pakiramdam si Eliza. Parang may kakaibang bigat sa hangin, parang may mangyayari. Huminto si Mateo sa isang bahagi ng garden kung saan may maliit na ilaw at simpleng dekorasyon ng mga bulaklak. Eliza. Yes? Huminga ng malalim si Mateo. Sa pagkakataong yun, hindi na siya ang CEO na sanay magbigay ng utos. Hindi siyang lalaking may kontrol sa maraming bagay. Ngayon, isa lamang siyang taong may dalang tanong na mahalaga sa kanyang puso. Matagal ko nang gustong itanong to sa'yo. Dahan-dahang lumuhod si Mateo. Tahimik naman at biglang napasingap si Eliza. Hindi siya makagalaw. Sa kamay ni Mateo, may maliit na kahon. Unti-unti niya itong binuksan at isang singsing ang lumitaw. Eliza de Guzman, mula sa araw na tumindig ka para sa tama, hindi na kita tiningnan bilang isang empleyado lang. Tiningnan kita bilang isang taong may puso, may paninindigan, at may kakayahang magmahal ng totoo. Hindi ko alam paano ko sisimulan ang lahat ng to pero alam ko kung saan ko gustong magtapos. Gusto kitang makasama sa hinaharap ko. Gusto kitang makasama habang buhay. Eliza, will you marry me? Napuno ng emosyon ang mukha ni Eliza. Hindi siya agad nakasagot. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya kay Mateo, sa lalaking minsan niyang pinaglaban, at ngayon, nakaluhod sa kanyang harapan, inaalay ang kanyang buong puso. Napaluha siya. Mateo, hindi ko akalaing darating ang araw na to. Hindi ko rin nakala pero, oo, I will marry you. Napangiti si Mateo ng malapad, halatang nabunutan ng tinig. Tumayo siya at dahan-dahang isinuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Thank you. Salamat din. Dahan-dahang nilapitan ni Mateo si Eliza at nagyakapan sila sa gitna ng malamig na hangin at tahimik na gabi. Isang yakap na puno ng pangako, isang simula ng bagong yugto. At sa gabing yun, hindi lamang isang proposal ang naganap, kundi ang pagbuo ng isang pangakong mananatili sa kabila ng lahat ng hamon ng buhay. Lumipas ang mga buwan at sa wakas, dumating din ang pinakahihintay nilang araw, ang araw ng kanilang kasal. Sa isang silid, naghahanda si Eliza. Nakatayo siya sa harap ng salamin, suot ang kanyang puting wedding gown. Simpleng ngunit napakaganda. Sa kanyang mukha, makikita ang halo ng kaba, saya at emosyon. Ma'am Eliza, handa na po kayo? Sabi ng isang bridesmaid. Napangiti si Eliza habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Hindi ko akalaing darating ako sa gantong araw. Mahina niyang bulong. Napaluha siya. Isang luha ng saya. Sa kabilang banda naman, si Mateo nasa kanyang silid. Maayos na nakasuot ang tuxedo.
Tahimik siyang huminga ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Kinakabahan ka pa rin ba? Tanong ng kanyang best man. Ngumiti si Mateo. Oo, pero mas excited ako. Hindi halata sa CEO ang kinakabahan ha. Ay naku, ito kasi ang pinaka-importanting desisyon sa buhay ko eh. Malinaw na yan. Maya-maya, nagsimula ng seremonya. Tahimik ang paligid habang unti-unting pumapasok ang mga bisita sa kanilang mga upuan. Nang magsimula ang musika, sabay-sabay na napalingon ang lahat sa entrance. At doon, dahan-dahang lumakad si Eliza. Suot ang kanyang wedding gown, hawak ang bouquet, habang dahan-dahang naglalakad papunta sa altar. Napatingin si Mateo sa kanya. At sa sandaling yun, tila ba'y huminto ang oras. Habang papalapit si Eliza, ramdam niya ang bawat hakbang na parang mas mabigat dahil sa emosyon. Pagdating niya sa altar, huminto siya sa harap ni Mateo. Hanggang maya-maya, nagsalita ang pare. Do you take each other to be your lawful wedded spouse? In sickness and in health, for better or for worse? Mateo Zulueta, do you take Eliza de Guzman as your wife? Yes, I do. Eliza de Guzman, do you take Mateo Zulueta as your husband? Huminga si Eliza ng malalim, saka nakapatingin kay Mateo. Yes, Father, I do. Then, by the power vested in me, you may now kiss the bride. Sandaling katahimikan ng namutawi. Pagkatapos, marahang hinalikan ni Mateo si Eliza. Isang halik na hindi lamang simbolo ng kasal, kundi simbolo ng pangakong habang buhay. Lumipas pang ilang taon, mas lumalim ang kanilang relasyon. Patuloy pa rin si Mateo sa pamumuno sa airline, ngunit mas balance na ang kanyang buhay dahil kay Eliza na laging nandyan bilang gabay at katuwang. Si Eliza naman ay hindi lamang naging chef purser. Naging inspirasyon siya ng maraming kababaihan at empleyado sa airline. Ang kanyang pamumuno ay naging simbolo ng respeto at integridad. At hindi nagtagal, nagkaroon sila ng isang masayang pamilya. Parang kailan lang no? Nagsimula lamang tayo sa isang hindi magandang araw sa airport. Oo nga. Pero doon tayo nagsimula. At doon din tayo nagbago. Nagkatinginan sila. At sa sandaling yun wala nang airline conflict. Wala nang pagkakaiba sa estado. Wala nang panghusga. Ang natira na lang ay pagmamahal, respeto at isang pamilyang binuo mula sa isang simpleng kabutihan. At doon nagtatapos ang kanilang kwento. Hindi sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa isang masayang simula na nagbunga ng isang panghabang buhay na pagmamahalan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Regine here in Kuya Agustin Stories. Hanggang sa susunod muli, Amping!